Nagsimula ang kwento sa isang abandonadong lugar kung saan naroon ang isang lalaki, si Mormonte Carl, isang bayarang mandirigma. Nagtanong siya sa iba kung may nakakaalam ba kung nasaan sila. Sumagot ang isang lalaki na nagpakilalang si Lyle, isang may-ari ng pagawaan ng kahoy mula sa Edora, at humingi ng paumanhin dahil hindi rin niya maalala kung bakit sila naroon. Kasunod nito, sumabat ang isang matabang lalaki na nagpakilalang si Grit, na nagsabing nagtatrabaho siya sa isang tindahan ng antigong gamit sa Halcya. Kinakabahan niyang idinagdag na hindi rin niya alam kung bakit sila naruroon. Isang babaeng may pulang buhok, si Jenna, ang nagsabi na nakatira siya sa isang liblib na kagubatan, at tulad ng iba, wala rin siyang alam sa nangyayari. Isa pang lalaki ang lumapit at nagpakilala bilang si Hanisrat, isang magsasaka. Kagaya ng iba, naguguluhan din siya at hindi alam kung saan sila naruroon. Nainis si Mormonte at nagtanong kung lahat ba ng 11 tao roon ay walang ideya kung bakit sila dinala doon. Habang pinag-uusapan nila, may nag-isip kung baka panaginip lang ito, at isa naman ang nagsabi kung baka hinayla sila ng isang salamangkero para gawing eksperimento. Marihing sinaway ni Mormonte ang ganoong kaisipan at pinayuhan silang mag-focus sa mas mahalagang sitwasyon. Nagsabi naman si Lyle na ang tanging sigurado lang ay lahat sila ay mula sa Taunir, at baka may mahalagang pahiwatig silang matuklasan kung magpapatuloy silang mag-usap. Bago pa sila makapagpatuloy, isang munting diwata na may 2 mahabang tirentas ang biglang lumitaw. May pagtatakang tanong nito kung ano ang pinagkakaabalahan nila, at saka ipinaalam na malapit ng buksan ni Master ang isang siwang sa espasyo't oras, kaya kailangan na nilang maghanda para lumaban. Habang nagtatanungan pa ang grupo kung sino siya, ipinakilala ng diwata ang sarili bilang si Esel, tagapamahala ng lugar na iyon. Binalaan niya silang huwag pasaway kung ayaw nilang masaktan. Hindi natinag si Mormonte at may inis pang nagtanong kung siya ba ang dahilan kung bakit sila dinala roon. Nang usisain ng diwata kung bakit niya gustong malaman, agad hinawakan ni Mormonte ang kanyang espada at galit na nagtanong kung paano nagagawa nitong manghidnap ng walang hiyang ito. Binalaan niyang mapipilitin siyang pilitin itong magsabi ng totoo. Napabuntong hininga ang diwata at sinabing tumigil siya sa pagiging hangal kung ayaw niyang mamatay. Marihing iwinasiwas ni Mormonte ang espada sa diwata at inuyam na malakas magsalita para sa isang maliit na nilalang. Bigla at padalos-dalos siyang sumugod kay Esel upang turuan ito ng leksyon. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na hiniwa ng diwata ang kanyang leeg, isang nakamamatay na galaw. Nag-iingay ang sistema, si Mormonte ay bumalik na sa bisig ng Diyosa, at ang kanyang tapang ay mananatiling alaala. Nakasaad din na ang sanhi ng pagkamatay ay pagpapatiwakal dahil sa stress. Nabigla at natakot ang lahat sa biglaang pangyayari. May masamang titig si Esel habang tinutukoy ang mga nakasaksi, pinaalala sa kanila ang babala niya kay Mormonte. Aniya, naiwasan sana ang kamatayan kung nakinig ito, at idiniing ginawa niya iyon bilang pagtatanggol sa sarili. May malamig na banta siyang sinambit, sinumang mangahas na saktan siya ay makakaranas ng parehong kapalaran. Nang makabawi ang grupo, nakiusap silang magsalita na lang siya kung may gusto siyang iparating. Ngunit mariin ni Esel. Makinig sila sa kanyang mga utos, lumaban ng maayos, at manalo, iyon lang ang gusto niya. Hindi nagtagal, nabuo ang isang grupo na pinangalan ng Heroes Drag and Drop. Ipinahayag ng sistema na sina Lyle, Ranto, Marlene, Calcard, at Jackson ang kasapi ng Party 1. Naging masigla si Esel nang sabihin niyang nagsimula ng gumalaw si Master, at iniutos sa lahat na maghanda. Sa isang mariing utos, ipinabukas niya sa sistema ang siwang sa espasyo't oras, at isang napakalaking gate ang biglang lumitaw, isang portal patungo sa mga panganib na hindi nila alam. Binalingan niya ang Party 1 at mariing inutusan na pumasok sa gate kung ayaw nilang sapitin ang sinapit ni Mormonte. Nayanig ang 5 napili sa biglaang pagbabanta, at labis silang natakot. Sa oras na iyon, lumapit ang pangunahing tauhan na si Hanisrat upang pigilan ang diwata. Sinabi niyang tiyak na gusto rin itong akyatin ang tore. Naitanong niya kung maaari bang magbigay ng sandata si Master, yamang isa lamang ang bituin nila at wala pa silang pangunahing armas. Itinanong niya kung seryoso ba itong ipapadala sila sa panganib ng walang gamit, bagay na para bang ipinapahamak lang sila. Napukaw ang interes ni Jenna, ang pulang buhok, sa banggit ng tore at nagtanong kung ano ang ibig nilang sabihin. Dagdag pa ni Hanisrat, kamakailan lang ay nawala na ang isang mahalagang 2-star hero, kaya dapat man lang ay bigyan sila ng konsiderasyon. Ipinakita ng sistema ang mga katangian ni Mormonte Carl, isang level 1 na walang karanasan, may simpleng kasanayan sa espada. Sangayon sa mungkahi ni Han, pumayag ang diwata at sinabi sa Master na wala pang sapat na gamit ang mga bayani para sa labanan. Iminungkahi niyang mag-summon ng kagamitan upang mas mapalakas at may handa sila sa mga darating na labanan. Nagbigay din ng crucial tip ang sistema, kung walang armas ang mga bayani, papasok sila sa labanan gamit lamang ang lumang bakal na espada. Maaari ring kusang may kabit ang mga sandata kung nakalagay sa armory. Idiniin din na si Esel ang maaaring magtalaga ng mga sandata upang masigurong walang bayani ang papasok ng hindi handa. Kasunod ng mga pangyayari,
Samantala, nilapitan si Han ng ilang kasamahan, at tinanong siya ni Lyle kung may alam ba siya tungkol sa lugar na iyon. Sagot ni Han, hindi rin siya gaanong pamilyar dahil kakarating lang din niya, ngunit ang tanging tiyak niya ay maaari silang mamatay kung mabagal sila. Itinuro niya ang isang silid at sinabing mas mabuti kung kukuha sila ng sandata mula roon, sapagkat malapit nang magsimula ang labanan. Nabigla ang lahat sa revelasyon niyang iyon, na nagdulot ng pagkabahala at mga espekulasyon tungkol sa lab ang binanggit niya. Makalipas ang ilang sandali, nakakuha ng mga sandata ang mga kasapi ng Party 1 at malungkot na nagtungo patungo sa siwang ng espasyo't oras. Nabigla sila nang mapansing nawala ang bangkay ni Mormonte at inisip nilang baka gawa iyon ng mahika. Ngunit pinaalalahanan sila ng diwata na tumahimik at pumasok na sa pintuan. Nang mag-alinlangan pa silang pumasok at magtanong kung ano ang kakaibang portal na iyon, pasigaw silang pinagalitan ng diwata na tigilan ang pag-aatubili at pumasok na agad. Samantala, habang nakatitig si Han sa isang kalasag, nagulat si Gina, hindi makapaniwalang interesado pa itong tumitig sa kalasag sa gitna ng kaguluhan. Naisip niyang baka dapat na niyang kunin iyon para sa sarili niya. Lumingon siya kay Han at ipinahayag ang kanyang pangamba tungkol sa kanilang sitwasyon, tinatanong kung may ideya ba ito kung ano ang mangyayari. Nagtanong pa siya kung bakit nila kailangan ng mga sandata, kung nasaan ba talaga sila, at kung ano ang pakay ng diwata. Napangiti si Han at sinabing napakarami niyang tanong, ngunit ang tanging sagot niya ay kailangan nilang pumasok sa larangan ng labanan at patayin ang lahat ng kalaban. Tungkol naman sa iba pa niyang tanong, si Jenna na raw ang baalang tumuklas ng kasagutan. Sa huli, napagtanto ni Jenna na siya lamang ang makakaalam ng sagot sa hiwagang iyon. Biglang naabala si Han nang lumabas ang abiso ng sistema, si Marlene ay bumalik na sa bisig ng Diyosa, at ang kanyang tapang ay mananatiling alaala. Sunod-sunod ding lumabas ang abiso para sa 3 pang kasamahan ng Party 1, dahilan upang maisip ni Han kung kaya ba sila tinawag na 1 star ay dahil mahina sila. Nang tanungin siya ni Jenna kung ano iyon at kung may nangyari, sinaway niya itong manahimik. Di nagtagal, lumabas ang huling abiso, natalo na ang Party 1. Napuno ng inis si Esel at tinawag silang mga inutil dahil napatay sila kaagad sa unang palapag. Agad namang ipinahayag ng sistema ang 5 bagong kasapi, sina Han, Jenna, Daisel, Greet, at Gale, na siyang bubuo ng bagong Party 1. Muli silang pinaalalahanan ng diwata na lumabas na at maghanda. Sinabi ni Han kay Jenna na sila na ang susunod, kaya't napatanong ito kung bakit hindi pa bumabalik ang mga nauna. Sa gitna nito, isang matandang lalaki mula sa bagong partido ang nagsabi sa diwata na hindi na siya makalakad. Pinilit siyang paalisin, ngunit napansin ni Jenna na nagsisinungaling ito, sapagkat kanina lamang ay naglalakad pa siya ng maayos. Pinaalala niya iyon sa matanda habang iritado namang minura sila ng diwata at tinawag na mga tanga. Nakita ni Jenna na papasok na si Han sa kakaibang portal, kaya't pilit niyang hinaila ang matandang lalaki at inudyok na sumama upang magtulungan silang mabuhay, kahit nag-aatubili pa rin ito. Samantala, nagtataka ang 2 pang kasamahan kung ano ba talaga ang pinagpapahanda sa kanila ng diwata, at kabadong idinagdag ng matabang lalaki na hindi pa siya kailanman nakahawak ng sibat. Ngunit determinadong pumasok si Han sa portal. Pagpasok nila, sinuri nila ang paligid at nag-isip kung isang templo ba ang pinasukan nila. Napansin nilang may mga nakaukit sa dingding na nagsasabing kailangan nilang mangolekta ng iba't ibang bihirang materyales. Ipinahayag ng sistema na nasa unang palapag sila ng kanilang hamon. Ilang saglit pa, lumitaw ang isang malaking screen na nagbigay diin sa kanilang misyon, akyatin ang tore at iligtas ang mundo. Dahil dito, agad na nanguna si Han at inutusan ang mga kasamahan na ihanda ang kanilang mga sarili habang bumubukas ang pinto ng unang palapag. Mariin niyang pinaalala sa kanila na huwag magpadala sa takot at huwag mawala sa focus. Pagkatapos, bigla silang nadala sa isang malawak na kapatagan, at napaisip kung anong klaseng lugar iyon. Ipinahayag ng sistema kay Han na ang quest sa unang palapag ay subjugation, kailangang patayin nila ang lahat ng kalaban. Di nagtagal, lumitaw ang mga level 3 goblin monsters na may dalang mga armas. Ipinaalala ni Han sa grupo na sinabi na niya kanina pa, mamamatay sila kung hindi sila lalaban, kaya't kailangan nilang ayusin ang kanilang pag-iisip. Ngunit nang lumingon siya, napansin niyang bukod kay Jenna, 3 sa kanila ang tumakbo pabalik upang iligtas ang sarili. Nagmamakaawa si Jenna sa matanda, pinaalalahanan itong may arthritis siya, ngunit iginiit naman ng matanda na biglang gumaling na raw ito. Nag-abiso ang sistema, sina Dazzle, Jenna, Greet, at Gale ay nabalot ng takot, kaya't bumaba ng 30% ang kanilang stats. Subalit laking gulat nila nang hindi sila makaalis at sumalpok sa isang invisible wall. Nagpumiglas at nag-ingay silang sirain iyon, ngunit tinawag silang mga walang kwenta ni Han. Sa kabila ng takot, nagtanong si Jenna kay Han kung makakaalis ba sila kapag natalo nila ang mga goblin. Tumango si Han at tinanong siya kung marunong ba siyang gumamit ng pana. Sumagot si Jenna na isang mangangaso ang kanyang ama. Sinabi ni Han na siya ang lalaban ng harapan, habang si Jenna ay magpapaulan ng mga pana mula sa likuran, at tinanong kung kaya ba niya iyon.
Pumayag si Jenna sa estratehiya ni Han, ngunit tinanong kung ano ang gagawin sa iba pang kasamahan. Walang pakundangang sagot ni Han, huwag na silang intindihin dahil mga walang silbi lamang sila. Habang rumaragasa ang mga goblin palapit, napaisip ang pangunahing tauhan, sa kabila ng lahat ng ito, kailanman ay hindi pa siya humawak ng espada o kalasag. Sa katunayan, bagamat kilala siya bilang Han Israt, ang kanyang tunay na pangalan ay Han, at iniisip niyang nadamay lang siya sa isang bulok na laro sa singsing. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.